Hi! Magandang buhay! Ako nga pala si Edeline, nakapangasawa ng Canadian dito sa Canada, at kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to click the notification bells para palagi kayong updated sa mga video ko. So for today's videos, halos 1 month namin hindi nabisita yung parents ng asawa ko, at ngayon ay sobrang namimiss ng asawa ko yung mga magulang niya, kaya pumunta po kami dito. Ito po yung nila bahay, at ito po yung garden ng mother-in-law ko. Tingnan nyo naman mga palangga, napakaganda po ng garden niya, napakakulay po ng mga dahon kasi fall po dito sa Canada, at sobrang lamig na po dito kasi malapit na yung winter. At mahilig din pala yung mother-in-law ko magtanim ng pink roses. Mga magaganda po yung mga, ito po yung napakalawak po ng kapaligiran ng bahay ng asawa ko, palangga. Malawak po yung nila dito, lupa. At more on puno po sila, at napakakulay po ng mga dahon. At ito nga pala yung mother-in-law ko, napakaganda po at napaka-sweet at napakabait. Inaya niya kasi ako, magsisimba kami dito kasi yung mother-in-law ko po ay isang relihiyosa. Siya po ay Roman Catholic at napaka-conservative niya po, mga palangga. Inaya niya po ako magsimba kasi linggo po ngayon, at tingnan nyo, napaka-sweet at napakaganda po ng mother-in-law ko. At nandito na po kami sa simbahan nila dito, mga palangga. Tingnan nyo naman, napakaganda po ng simbahan nila dito. Alam nyo mga palangga, ang kaibahan po ng simbahan nila dito ay palaging nakasira. Hindi parehas dito dyan sa Pilipinas, as in bukas lang kahit kahit anong mga oras, nakabukas lang yung simbahan nila dyan sa Pilipinas. Pero dito hindi po, kasi nakasirado po yung mga simbahan nila dito. Pagkatapos po ng misa, sisiraduhan nila ay yung simbahan nila dito. Kaya sabi ng mother-in-law ko, ganito daw dito, kailangan nakasirado talaga yung simbahan dito. Tingnan nyo, napakalaki po. Early po kasi kami dumating dito sa simbahan, kaya wala pang mga tao, at saka kaya may opportunity ako makakuha ng video, kasi nakakahiya naman kapag nasa loob ako ng simbahan tapos kumukuha ko ng mga video. At ito na nga mga guys, nakauwi na kami kasi natapos na po yung misa, at yung mother-in-law ko naman ay nag-road trip muna kami bago kami umuwi ng bahay nila. At nandito na nga kami mga palangga. Alam nyo mga palangga, kapag nandito ako kapag bumisita kami sa bahay ng mother-in-law ko, as in hilig ko talagang tingnan yung mga bulaklak niya kasi napakaganda at napakatahimik po dito. Wala po silang neighbor. Napakatahimik po talaga dito sa Canada. Hindi parehas dyan sa Pilipinas, halos dikit-dikit yung mga bahay, tapos marami mga chismosa, mga marites. Tapos namin bisitahin ng parents ng asawa ko, umuwi na po kami sa bahay, at binilhan pala ako ng asawa ko ng mga Filipino food, at napakasaya ko kasi napakasweet ng asawa ko. Ito po ay heart ng chicken, at meron po ding shrimp. 1/2 po, napakamahal po niyan mga palangga. At binilhan niya po ako ng native na chicken. Native po yan, palangga. Binilhan niya po ako kasi favorite ko po yan. Medyo pricey siya, palangga, pero alam niyo naman, namimiss ko talaga yung pagkain natin dyan. At tilapia. At yung favorite snack ko din na potato, at yung ito po, potato fries. At binilhan niya din ako ng buko at siling demonyo, mga palangga. At ngayon kasi nag-crave ako ng shrimp, kaya magluluto ako kasi sobrang frozen po niya, kaya binabad ko muna sa tubig. At habang binababad ko sa tubig yung shrimp, handa muna ako ng mga ricados. Ito po, nag-prepare muna ako ng mga ricados na ipanahalo ko sa lulutuin kong adobong shrimp. Yan po mga palangga, as in dahan-dahan lang tayo maghiwa para hindi tayo masugatan. At nilalagyan ko po ito ng siling demonyo. Dito sa
Diyan po sa Waray-Waray sa Tacloban, tawag po namin sa siling yan ay siling demonyo. As in, napakaanghang niya po. As in, sulit. Kapag mahilig ka talaga sa mga spicy, yan po. Lagyan nyo po ng siling demonyo. As in, sulit talaga yung anghang. Yan po yung mga ricado ko. At finally na po, pinanda ko na po yung shrimp ko. Yan po, ang lalaki po ng shrimp na binili ng asawa ko. Napakalaki. At ako lang naman yan kakain. Kasi yung asawa ko, as in, napaka-arte niya sa mga pagkain. Gusto niya talaga pang Canadian food. Ako naman, kasi naninibago po ako sa mga pagkain nila. Kasi halos po yung pagkain nila dito, as in, wala pong lasa. Kaya gustong gusto ko talaga na ako talaga yung magluluto sa kakainin ko ba, kasi kapag pagkain yung kinakain, kapag pang Canadian food yung kinakain ko, as in, masakit talaga siya sa tiyan. Siguro hindi kasi ako sanay sa panlasan pa. At alam nyo ba yung nagbisita ko yung first meet ko sa family ng asawa ko, yung mother-in-law at father-in-law ko, nagluto yung mother-in-law ko ng itlog. Nilagyan niya palangga ng milk, tapos inalo-halo niya, at tapos first time ko talagang makatikim ng itlog na linagyan ng gatas. As in, talaga nanibago ko sa lasa. Hindi po nilalagyan ng bitsin, asin, milk lang talaga. Tapos yan po yung paborito ng asawa ko. At yan palangga, nilagyan ko na po ng toyo yung linuluto ko. As in, nag-i-enjoy na po ako sa salita dito. Tingnan niyo palangga na, as in, crave na po ako sa mga araw na yan. Kasi kapag pumupunta kami sa parents ng asawa ko, more on talaga pang Canadian food yung kinakain namin. So, no choice talaga ako. Kakain talaga ako ng pagkain nila. Pero pag umuwi kami sa bahay namin, as in, luluto ko yung lahat ng favorite ko. Supportive naman kasi yung asawa ko. Napaka-supportive niya talaga, kasi naintindihan niya naman ako na syempre, lumaki ako sa Pilipinas, sanay ako sa pagkain natin, at super understandable niya po. Finally, naluluto na po yung ating adobong pasayan. Nilagyan ko na po ng siling demonyo, at tinakpan ko po ito pinakulaan ko ng mga 5 oras. Yan, tingnan nyo naman, napakasarap tingnan. As in, excited na akong kumain. At pagkatapos kong magluto ng shrimp na adobo mga palangga, ay gagawa din ako ng taco. Favorite food ng asawa ko, yan po ay Canadian food, taco. Yan po yung mga sangkap po ng taco na gagawin ko. Tingnan nyo, napaka-social at napakamahal po lahat ng ingredients ng asawa ko. Mayroon pong chicken, sour cream, tapos yan po yung wrapper ng kakaiba po yung wrapper nila dito. At meron pong cheese. Yan po, favorite yan ng asawa ko. At nalagyan nila ng dahon ng alugbati. Alugbati po yan. Tingnan nyo. Dahon po yun. Yan ng alugbati. At ang mamahal po ng alugbati nila dito. Yan po ay chicken. Mga palanggay, ima-microwave ko po yan ng 30 minutes. Nilagay ko na po, at ito na po yung chicken, naluto na, at ima-microwave ko po ng 30 minutes din ng bacon po yan. Nilagay ko na sa microwave, at tapos sinit ko yan ng 30 minutes. 30 minutes po yan hanggang maluto. At finally, naluto na po yung bacon po. Tingnan nyo, napakasarap. At ito din, ingredients po din to sa tacos. Yan po yung cheesy. Para siyang junk foods. Malaking muncher. Parang ganun po. Yan po. Yan po yung wrapper. Yan po. Piniprepare ko na po siya. Diyan po ilalagay po dyan. Una, lalagyan muna natin ng sour cream. Kailangan natin, ano tawag dyan sa Tagalog?
ilalagay natin yung sour cream sa wrapper para po malasa po. At ilalagay natin yung malaking crackers. Tapos ilalagay natin yung chicken. Yan po yung chicken. At pagkatapos, pagkasunod natin lagyan ng chicken, lalagyan po natin ng sour cream ulit. Tingnan nyo. Natikman ko na po yung yung sour cream nila. Para sa kanila masarap po. Pero para sa akin wala pong lasa talaga. Pero para sa kanila malasa. At sinunod ko din yung bacon. Yan po yung paborito ng asawa ko, bacon. Ako hindi ko talaga gusto yung bacon. At lalagyan ko po ng alugbati. Tawag po niyan sa sa waray sa amin, alugbati. Yan, nilagay ko po yung tawag niyan cheese. At ifo-fold ko po ito, mga palangga. Yan po yung favorite ng asawa ko, yung taco. Lahat ng mga Canadian people, mahilig po sila sa tacos. Yan po, tingnan nyo. At pagkatapos namin kumain, naglibot-libot muna kami. Tingnan nyo. Napakaganda po ng tanawin dito. Lalo na ano tawag dyan, fall na po dito. Naglibot-libot kami dito sa parang nila tawag dito, parang forest. Yung asawa ko naman nag-i-enjoy siya maglakad. Finally, exercise ba? Mas exercise. Naglalakad muna kami, enjoy sa kasi kapag winter na, hindi na kami makakalabas ng bahay kasi sobrang lamig. At delikado din kasi maglalabas kapag winter kaya baka tayo madulas at maaksidente. Kaya ngayon nag-i-enjoy kami sa sa fall. Kahit medyo malamig siya mga guys, pero okay lang kasi mayroong araw pa naman. Pero kapag lumalabas talaga kami dito, naka-hoodie talaga kami or naka-pants. Kapag kasi hindi ka naka-hoodie or naka-pants, mga palangga, as in talaga, napakalamig talaga.